Pinagbuklod tayo dahil kay Kristo at ang naging kasangkapan ng Panginoon para tayo ay pagbuklurin sa ating Kristo. Bukod sa mga pastor o kung sino man ang napakinggan nyo na nangaral, hindi sila makapamangaral kung wala silang pinagbatayang salita ng Diyos. Alam nyo po, maraming kumukontest sa Biblia. Marami rin ang hindi naniniwala sa Biblia na ito'y salita ng Diyos. At ang aking pong gustong patunayan sa mga oras na ito ay gusto kong lalo tayong magtumibay na manampalataya at paniwalaan na ang Biblia ay hindi basta-basta ordinaryong aklat na gawa-gawa ng kung sino-sino, kundi ang Biblia ay ating mapanghahawakan ng matibay na ito'y talagang nagmula at galing sa Diyos. Ngayon, alam niyo po, nung kapanahunang kainitan ng aming mga pasensya na po, baka may allergy sa salitang debate. Yung una ko pong mga napuntahan ay dito sa Luneta. Ang mga nag-akay sa akin dyan ay yung mga Agudo Brothers. Yung si Alex, si Alan, si Manny. At nung ipunta ko sa Luneta, akalain mo ba Kuya Albert, unang sabak ko ng pakikipagtalastasan, ang nakausap ko pa'y atheist. Hindi madaling makipag-usap. Isang atheist. Hindi naniniwala sa Diyos, lalong hindi naniniwala sa Biblia. At ang kauna-unahang temang aking ipinagsagupa sa dinami-dami ng aking nakasagupa sa larangan ng pakikipagtalastasan sa banal na kasulatan ay yung hindi pa naniniwala sa Diyos. At ang unang tema na aming pinag-usapan ay walang iba kundi patunayan mo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Argumento niya, paano kang maniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sulat lang din naman ng tao yan. Sabi ko sa kanya, pasalamat ka nga tao ang ginamit ng Diyos. Kung baboy at manok, di lalong hindi nagkaintindihan. Sino ba gusto mong gamitin? Hayop? Pinatunayan niya sa akin, kanyang paniniwala na ang tao galing sa unggoy. Ako sabi ko, simple. Ang Biblia ko, hindi komplikado. Ikaw, sabi ko, sabi mo, ang tao galing sa unggoy? Matanong kita, sinong unggoy ang naging tao? Kaya yung mga nagdududa dyan, kayo ba ipayag na galing kayo sa unggoy? Mula sa isang maliit na kitikiti, nagkaroon ng buto, naging buwaya, naging dinosaur. Pagkatapos ng 1,000,000 taon, unggoy na pabaging-baging, pakain-kain ng saging. Pagkatapos kumain ng saging sa 1,000,000 taon, naging kayo na, pa-text-text na lang. Payag kayo? Sabi niya, dami nating pagkakahawig sa unggoy. Sabi ko, ganun ba yon? Kung sino kahawig, dun galing? Kaya bakit yung kapitbahay namin? Mukhang daga. Ibig bang sabihin, galing sa daga ang kanilang pamilya? May mga tao nga, mukhang kabayo di ba? Sabi ko, tingnan mo simpleng patutuo na ang Biblia ko ay tama kaysa sa iniisip mo. Alam niyo kung anong ginamit ko? Genesis 1:26. Sabi ng Biblia, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Pagdating sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi doon, ang tao ay may lumikha. At sino tong lumikha? Mula saan? Mula sa alabok. Hiningahan ang butas ng ilong. At ang tao ay naging kaluluwang may. Nasusundan po ba? Are you with me, mga kapatid? Sabi ko sa kanya dito, tingnan mo Tingnan mo, ikaw napakakomplikado kung ano-anong pinagdaanan bago naging tao. Dito samantalang ang sabi, mula sa alabok, hinubog, binutasan ng ilong. Ito, simpleng katotohanan. Sino po sa inyo rito ang walang ilong? Sino po sa inyo rito ang may ilong pero walang butas? Natatawa si Daddy Bautista, nakita ko. Hindi na pa kita hinahanap
Chairman pa rin po ba? Medyo malakas pala tayo dito. At nung ang tao'y ilikhain ng Diyos, hindi siya nilikha para mamatay. Tama po ba? Pero hindi naman siya nilikhang immortal na walang kamatayan. Ang kanyang buhay ay nakadepende sa kanyang pagsunod at paglabag sa kalooban ng Panginoon. And to make the long story short, alam natin kung ano ang nangyari. Sa halip na sundin ng mag-asawa ang ating Panginoon, sino yung mag-asawa? Si Eva at Adan, nilabag ang kalooban ng Panginoon. At pumasok alin? Ang kamatayan. Sabi ko doon sa kausap kong ATS, tingnan mo, napakasimple ang sinasabi ng aking Biblia. Kaysa dyan sa napaka-complicated na proseso, sinasabi mo, ang tao mula sa alabok, hiningahan ang butas ng ilong, naging kaluluwang may buhay, nung magkasala, ano ang sabi? Sapagkat sa alabok ka nang galing. Sa alabok ka. Wala naman sigurong pupusta sa akin dito. Ako'y pupusta kahit hindi na nagsusugal. May pupusta? Na lahat ng tao, matanda, bata, babae, lalaki, pangit, maganda, maitim, maputi, lahat pag namatay, saan ang uwi? Don't tell me yung katawan ng mayaman nagiging Dunkin Donut. Yung katawan ng mahirap nagiging abo. Don't tell me ang katawan ng maganda ay nagiging French fries at yung katawan ng pangit ay nagiging alabok. Sasabihin ko sa inyo, basta namatay ka, namatay ako, iisa ang ating babagsakan. Ayaw nyo maniwala? O sige, matagal na proseso yung ililibing ka, matutunaw ka eh. Uso ngayon ang cremation. Uso ngayon ang cremation. Alam niyo po yun, di po ba? Sinusunog alin? Ang bangkay. Pero bibigyan ko kayo ng payo, ha? Pag magpapakremate kayo, huwag kayong hihingi ng discount. Baka gawing half cook ang kamag-anak nyo. Ha? Pag magpapakremate, kung magkano ang presyo, talagang bayaran nyo, Kuya Albert, para lutong-luto. Baka mamaya, hindi tapusin ang luto, ha? At pag natapos si cremate, ano nangyayari sa bangkay? Pupunta yung Sir, ma'am, nandito na po yung, yung garapon. Nandito na po. Pagtingin ng kamag, wow, naging Jollibee. Lahat, uulitin ko. Alabok tayo kinuha. Alabok tayo. By the way, nung ako po'y sakristan pa, naalala ko to, ang hudyat na nagsisimula na ang Kwaresma, ay isang araw ng Miyerkules magmimisa ang pare at lalagyan ng uling sa noo yung mga nagsisimba. At bago yan ilagay, sasabihin ng pare, sa alabok ka kinuha, sa alabok ka uuwi. May tutol? May tutol? Kaya doon pa lang, sabi ko doon sa nakausap kong ATS, dyan pa lang, wala ka na. Ikaw, komplikado, milyon-milyon taon, unggoy, naging tao, saan yun? Samantalang kami, kinuha sa alabok, pag namatay, uwi sa, mahirap bang paniwalaan? Yun naman talaga. Yun ang nangyayari. At ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ang aking pong mithiin sa tulong ng biyaya ng Panginoon, ay para lalong idiin, tayo po'y lalong ibaon sa ating pagkapit at paniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito po ang mga personal sa pag-aaral ko po. Ito mga personal na kadahilanan kung bakit ako naniniwala na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Una, patotoo ng kasaysayan. Ano po bang sinasabi ng history patungkol sa banal na kasulatan? Sabi po dyan, noong 1853, hindi pa tayo mga tao. Ano po nangyari? Ang mga archaeologo, ito yung mga archaeologists po, ito naman yung mga parang scientist ng Biblia. Ano po? Sila yung mga naghuhukay. Ang isang lumang aklat na kilala ngayon sa pangalang Epic of Gilgamesh. Ito'y naglalaman ng iba't ibang tala ng mga taga-Babylonia tungkol sa buhay at pangyayari noong kanilang panahon. Kasama rito ang pagkakaroon ng bahang lumaganap sa buong
sanlibutan. At pansinin niyo po, may mga natuklasang lugar na napag-aralan din ng mga arkeologo na biglang pagkamatay ng mga hayop, lalong nakapagtataka, may natuklasang mga kalansay ng isda at hayop sa tubig sa mataas na bundok. Matanong ko kayo, kailan naging taga-bundok ang isda? Kailan? Saan normal na nandun ang isda? Sa dagat. Ba't napunta sa bundok? Ba't napunta sa bundok? Alam nyo, kasi dati sinasay kwentong barbero lang yan eh. Pero nung pumasok ang 19th century, yung mga kumukontra, sa tala ng Biblia patungkol sa paggunaw ng Diyos nung panahon ni Lolo Noe. Tungkol saan? Sa bahang lumaganap sa buong sanlibutan. Marami hindi totoo yan, katang-isip yan. Pero mga kaibigan at mga kapatid, narito, talagang ang Diyos natin ay buhay at totoo. Hindi niya hahayaan na ang kanyang na ang kanyang salita ay basta-basta na lang lapas tanganin ng kung sino-sino. At by God's providence, ako'y naniniwala na hindi tsamba ang pagkakadiscover niyan. Para ipakita at ipamukha sa mga taong nag-aalinlangan sa mga bagay-bagay na nakatala sa banal na kasulatan, ay napagtanto nila na may katotohanan ang sinasabi ng ating pinaniniwalaang banal na aklat. Amen, mga kapatid? Pansinin niyo po, isa pa. Wait. By the way, hindi ko alam, ipinasulat ko kagabi, biglang nawala. Okay. Alam ko, lalong-lalo na sa mga matagal ng Adventist, lalo't kung simulat sa full Adventist na kayo, madalas niyong napapakinggan na siguro yung kwento ni Jonah, kung saan pinapupunta siya ng Nineveh. Saan siya pumunta? Sa Tarsis. Akalain mo, talaga, ang hirap din talaga. Kita mo yung lesson na to, meron din tayong lesson makukuha talaga. Pinapupunta siya sa Nineveh, pumunta siya sa Tarsis. Alam niyo ba, kumbaga, sino ba yung mga taga Batangas at Mindoro? Yan. Ang Tarsis, kung tutusin, halos ang biyahe parang Batangas, Mindoro o hindi nagkukulang yan. O Nineveh, rather. Samantalang ang Tarsis ay halos pupunta ka ng Romblon. Alin ang mas madali? Yung papunta ka lang ng Kalapan o natural, mas madaling papunta ka ng Kalapan kaysa sa... Pero dahil sa katigasan ng ulo, mas gusto ni Jonas na mahirapan siya. Wala rin naman siyang nagawa. At ano nangyari? Inihagi siya saan? Sa dagat. At nilunok siya ng... Sabi nila, kwentong barbero yan. Paano magkakasyang santa? Kahit balyena pa yan hindi naman ganong kalaki. Ang bituka ng balyena, kung saan nandun, nabasa niyo ba yung aklat ni Jonas? Kung saan nakapag-pray pa? Kahit malaking balyena, pag ipasok ka sa bituka nun, wala kang masasabing maluwag na kalalagyan. Talagang masosuffocate ka at mamamatay ka. Pero itong Jonas na ito, hindi lang nag-stay ng 3 days and 3 nights, nakapag-pray pa. Scientifically, mahirap paniwalaan. Tama ba? Historically, sinasabi na kwentong barbero. Pero nang ang ating Panginoong Kristo ay tinetesting ng kanyang mga kritiko. Ipakita mo sa amin mga tanda kung talagang ikaw nga ang Misaya. Sabi ng ating Panginoong Kristo sa Kapitulo 12, 40 hanggang 42 ng Mateo, wala akong ipapakitang tanda sa inyo. Maliban sa tanda ni Jonas, na kung paanong siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi. Alam niyo kung hindi totoo ang kasaysayan ni Jonas, bakit isa-cite ni Kristo yung bagay na yon? Are you with me, mga kapatid? Sa Biblia, si Kristo lang ang taong sinabing hindi nagsinungaling.
So kaya pag may sinabi siya dahil hindi siya sinungaling, ano dapat nating gawin? Samantalang sa sinungaling ang may kasabihan ng mga Tagalog. Ay, sa taong sinungaling, 100 ang sinabi, 101 ang mali. Tama ba? It means to say, na ano man ang sabihin niya dahil sinungaling siya, wala ka ng halos paniniwalaan. Sa mga kaibigan at mga kapatid, hindi ko na masyadong pahabain dahil, tingnan niyo po yung mga dala kong libro, kung babasahin ko lahat yan, tambak. Pero, kino-concise na lang natin, ha? At least, manamnam ninyo. Kasi baka pag sumobra naman ay, kayo naman po ay hindi matunawan. Okay? So, isa yan sa dahilan bakit ako naniniwala na na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Sapagkat, pinatututuhanan siya ng ng kasaysayan. Pangalawa, ang paglaganap ng ng Biblia. Alam niyo ba, kung hindi niyo pa alam, by the way, sa Pilipinas ay may sineselebrate dati na week for or of the Bible. Ha? Kung may 1 linggo ng wika, meron ding inilaan ng Pilipinas na 1 linggo na pagdiriwang para kanino? Parang piyesta ito ng Biblia. Ha? 1 linggo. Pero ngayon, si President Duterte, ay hindi lang ginawa ito 1 linggo, kundi buong buwan ng January. Ngayon yon, buong buwan ng January ay tinatawag na the Bible Month. Ha? Kaya kapistahan ng buong buwan, buong buwan ng January, kapistahan ito na itinalaga para sa Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na sa buong mundo, wala nang ibang libro na minahal, kinainisan, kinamuhian, halo-halo. Ang pagkaramdam ng mga tao sa buong mundo patungkol sa aklat na ito. Pero, ganun pa man, sa lahat ng libro sa buong mundo, ang Biblia pa rin ang siyang pinakasikat. Tingnan nyo, ang daming mga taong gustong lipulin itong aklat na ito. Gusto kong basahin sa inyo. Noong 303 AD, iniutos ng Emperador Diocletian ng Roma, napatigilin ang mga Kristiyano sa kanilang pananambahan at ganap na lipulin ang kasulatan. Ipinag-utos na sunugin ang kanilang mga simbahan at kasulatan. Kita nyo? Ganun noon, kamuhi. Ang ibang mga politiko na naghari sa mundo sa Biblia. Sino man daw na magpapatuloy sa pananampalatayang Kristiyano ay mawawala ng kalayaan. That was 303. Pero nung maghari ang sumunod na emperador, which is Emperor Constantine, na later ay nagpahikayat sa pagiging Kristiyano, noong 325, noong nakaraan ng 25 na taon, isang batas ang nilagdaan ni Emperador Constantino na umalili kay Diocletian na nagpalimbag ng 50 sipi o 50 kopya ng Biblia o ng kasulatan at sponsored pa ng ng gobyerno. Kung dati-rate, yung pinalitan niya, pinapersecute, pinapapatay, hindi lang, pinasusunog, hindi lang yung Biblia, kundi pati yung mga may hawak nito pag nahuli. Yung pumalit naman, kabaliktaran naman ang ginawa. Next, Voltaire, isang Pranses, pero ito'y isang atheist din. Anong pinagayabang nitong Pranses na ito na si Voltaire? Kaya pasensya na po, Yung mga anak ngayon, pwede ba pasintabi kung lalaki, iwas-iwasan nyo yung pangalang Voltaire? Hindi naging maganda ang pangalan ng taong ito sa kasaysayan. Matino-tino pa yung Judas kasi dalawa naman yung Judas.
Hindi naman parehong pinagkanulo si Kristo. Yung isang Judas doon, na natiling tapat na alagad ni Kristo. Tama po ba? Pero itong Voltaire na ito, pasintabi, may kaibigan ako, Voltaire. Ang sabi niya, nung nabubuhay pa siya sa kanyang pagyayabang, sabi niya, sa loob lang ng 100 taon, mula sa kanyang kapanahunan, ang Kristyanismo ay magiging isang nakalipas na bahagi lamang ng lumang kasaysayan. So 100 years mula nang siya ay maging kilala, sabi niya, 100 taon mula ngayon, ang Kristyanismo ay magiging history na lang. Hindi na iiral. Pero ito po ang irony. Ito yung irony. Ano nangyari? Ito ay lubos na naglaho sa balat ng lupa. Pagkaraan lamang ng 50 taon mula sa kanyang kamatayan. Ano nangyari? Ang kanyang imprenta at bahay ay ginamit ng Geneva Bible Society na palimbaga ng Biblia. Pag sinabing irony, isang bagay na pasintabi lang po. Daddy, kayo nandito sa Manila, pero gagamitin ko lang. Ito yung irony. Alam nyo ba na ang former president na ngayon ay mayor natin dito sa Manila? Sino po ba? Kilala nyo? Pag di nyo kilala, ewan ko lang. Isa siya sa pangunahing nag-sponsor ng plunder or anti-plunder law. Ano yon? Na ang sino mang opisyal ng gobyerno na makikitang nangurakot ng mahigit 75 million ay makakasuhan ng pandarambong. And irony of all irony, alam niyo po, isa sa pinakamataas na nanungkulan sa bansa na nahatulan ng plunder. Wala akong pakialam kung may politikang kasama doon, obvious naman. Pero ang point ko lang dito, kung alam lang siguro ni former President at ngayon Mayor Erap, na gano'n ang mangyayari hindi na siya nag-sponsor ng batas na yon. Kasi siya ang unang nasusundan niyo po, si Voltaire, nagyayabang, 100 taon lang mula ngayon, wala na ang Kristyanismo. Nung mamatay siya, ang kakatuwa, 50 years after siyang mamatay, mismong bahay niya at mismong printing press niya ang ginamit para paglimbaga ng napakaraming. Mga kapatid, matanong ko lang po. Alam niyo ba kung ilang kopya na ngayon ng Biblia ang naipamahagi sa buong mundo? Mahigit na po 7 bilyon. Mahigit 7 bilyon. Alam niyo ba na para maka-cope up sa demand ng Bible sapagkat siya ang pinakasikat na libro sa buong mundo? Alam niyo po, walang tulugan, dapat sa bawat 3 segundo makaproduce ka ng isang Biblia. 22 Bibles within a minute. At kinakailangan makaproduce ka ng more than 32,000 Bibles a day. Walang tulugan tuloy-tuloy na pag-imprenta para maka-cope up sa demand ng ng production ng Biblia. Ganun siya kasikat. Walang ibang libro na lalapit sa kasikatan ng aklat na ito. At pasalamat tayo ngayon, mga kapatid, na ang ating mga Biblia ay naisalin sa mga lingwaheng na iuintindihan natin. Dati, pinapatay pa yung mga taong mag-a-attempt na isalin ang Biblia. Kasi mula sa Hebrew, Old Testament, Greek sa New Testament, na ilasalin ito sa Latin Vulgate o Latin Vulgata. At magmula noon ay halos pinagbawal na na isalin ang Biblia sa lingwaheng mauunawaan ng tao. Inabutan ko, hindi pa ako katandaan. Sino po dito yung mga matatanda na galing sa Katoliko? Taas po ang kamay. Hindi po tayo eto. Mami, inabutan nyo yung misa na Latin? Alam nyo po, nabutan ko pa ng konti yan. Pagpasok ko sa simbahan, sasabihin, parang kumakanta, Oramos pobos pos,
Suklatin sa kolorom. Sabi naman, amen. Ano yun? Naintindihan ba? Chocolate sa kolorom. Ano yung tsokolating kolorom? Papasok ka sa simbahan, wala kang naintindihan. Lalabas ka, amen lang. Pinapatay ang mga taong nagsasalin ng Biblia sa lingwaheng maiintindihan ng tao noon. Pero ngayon, tingnan nyo po, by God's grace, alam nyo ang Biblia ngayon, ito lang ang bukod tanging aklat sa buong mundo na naisalin sa halos 2,000 dialect o lingwahe. Kaya hindi ka magtataka kung ikay Kapampangan, may Bibliang Mekeni. Ha? Pag ikaw ay Ilocano, may Biblia Jack Mawatan Manong Manang. Pag ikaw ay mga Bisaya lagi, Cebuano, ha? Bitaw, may Bibliang Cebuano lagi. Ha? Pag pumunta ka sa Bicol, sa aming probinsya, ay may Biblia ring ano? Bicolano. Kuya Albert, dito na-amaze talaga ako sa Biblia. Kung particular, sino ba yung mga umuwi dyan sa Samar o Alin? May naka-travel ba rito papuntang Alin, Samar? O ayan, ha? Ayan. Pagdating mo sa amin, Matug Sorsogon, Pierre, huwag ka nang didiretso sa iyong kotse, ha? Huwag mo na idiretso dahil pag lumampas ka doon, submarino ang labas ng kotse mo. Talagang sasakay ka ng ferry boat. Wala pang siguro mga 5 kilometro pag nakaalis ka sa pier, sa bandang kanan mo, may maliit na isla dyan. Ang pangalan ay Capol Island. Capol Island. Wala pang kilometro ang layo nun sa amin sa Pampang kung ibabiyahe lang ng land. Kaya lang dagat. Pero ibang-iba yung salita nila sa amin, parang mga ibon. No, madali itong matuto ng mga Koreanong lingwahe kasi talagang pag sila nag-usap-usap, pero si ano, naragong kitang bundok. Ganong kabilis ang usapan nila. Kung dito yung katabing bayan naman ay sobrang lambing naman parang mga Ilonggo, pag nagbabarilan sa kanilang bayan, pwede mong mailagan eh. Kasi yung salita ng mga taga Santa Magdalena, sa amo may nagbaradilanan, sabi, pratatata. Ganon. Samantalang itong mga taga-Kapol, pag may nagbarilan sa akin, hindi mo talaga may... Ganon. Iilan lang naman sila dun. Alam niyo, Daddy, ako'y na-amaze. Iilan lang silang Kapul nun. Abay, pagpunta mo sa kanila, may Biblia na na-translate sa Kapul nun. Isn't it amazing, mga kapatid? Sino lang ang bukod tanging aklat na merong ganito? Sino lang ang bukod tanging aklat na may ganitong karisma sa tao? Pero may bad news pala akong isasabay dyan, pero mamaya. So ang Biblia alin ang pinakamasikat sa lahat ng aklat? May ilalaban? May ilalaban? Ilaban nyo na lahat. Wala nang lalapit pa sa Biblia. Siya na ang may malaking production na libro sa buong mundo. At ako'y pupusta, ang iba dyan, hindi lang iisa ang Biblia, ha? Tama? May English, may Tagalog, may kung ano-ano pa. Ako meron, may English, may Tagalog, may Greek, may Hebrew. Hindi ko nababanggitin pa yung iba. Yan yung pangunahing 4 na aking Biblia. So yung iba dyan sa inyo, maaring mas marami pa kaysa sa nabanggit ko. But nevertheless, uulitin ko lang na ito lang ang libro sa buong mundo na may ganitong katanyagan at kasikatan. Next. Dito tayo, medyo magdidiin ng konti. Kung ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, papaanong nangyari na natupad ang mga hula mula sa Old Testament papunta sa New Testament? Alam niyo yung hula dito kay Kristo lang, ha? Hindi ko na dinama yung iba, ha? Kay Kristo lang muna. Matanong ko po kayo. Sino sa inyo rito, kung bibigyan man ako ng pamasahe, ibibigay ko sa makakahula? Hindi man ako mabigyan, Kuya Albert. Hindi naman kalayuan ang Fairview, hindi naman ako masyadong lugi.
Pero kung bibigyan, yun ang ibibigay kong premyo, ha? Provided na pwede niyong sabihin sa akin ngayon, saan ba eksaktong lugar ipapanganak ang susunod na presidente ng Pilipinas 700 years from now? Gusto niyo yung pamasahe ko, ibibigay ko sa inyo? Pero sabihin niyo sa akin, saan ipapanganak ang susunod na presidente ng Pilipinas 700 years from now? May tatanggap ng challenge? Wala. O, eto. Akala nyo nagpapatawa ako? O, sige, ayan, ha? Kung babasahin po natin, tingnan nyo po, yung unang-una, Micah 5:2. Pakicheck ang inyong mga Bibles, ha? Micah 5:2. May binanggit na lugar dyan, na obviously, wala namang ibang binabanggit dyan na isisilang, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So, yung lugar na binanggit is what? Bethlehem, Ephrata. Pakicheck na inyong mga Bibles, ha? Pag ako'y mali, titigil na ako kahit hindi pa tapos. Ang binanggit na lugar, Bethlehem, Ephrata. Tanong, bakit sinabing Bethlehem, Ephrata? Ba't hindi na lang Bethlehem? Ano ang kahalagahan ng idinugtong yung salitang Ephrata? Uulitin ko. Sa Bethlehem pinanganak si Kristo. Tama po ba? Hindi basta Bethlehem, Ephrata. Anong kahalaga ng salitang Ephrata doon sa Bethlehem? O sige na po, sapagkat ang oras natin ay nagtutumuli. Alam nyo bakit inilagay yung Bethlehem, Ephrata? Kasi ganito po yun. Naalala nyo, matapos mamatay si Solomon, nahati sa dalawa ang kaharian ng Israel. Tama po ba? Yung isa yung Northern Kingdom, yung 10 tribes, at yung isa nasa South, yung 2 tribes. Ano po? Yung tribo ni Benjamin at ni Judah. At itong dalawang lugar na ito ay parehong may lugar na Bethlehem. Ang sa north ay Bethlehem Sibulon. Ang sa south ay Bethlehem Ephrata. At para hindi masabi na nakatsamba, kinumpleto ang address ng papanganakang lugar ng ating Panginoong Jesucristo. Abay, pwede ka bang, sige. Pwede ka bang mamili kung saan ka ipapanganak? Sino sa inyo rito nakapamili na, Mami, bago mo ako ilabas, ha? Gusto ko St. Luke. Anong pakialam mo kung saan ka niluwan ng nanay mo? Tama? O eto, tingnan nyo. Bakit ko sinasabi sa inyo kanina kung may makakahula sa inyo na 700 years from now saan ipapanganak eksaktong lugar ang presidente ng Pilipinas? Kasi ginawa ni Micah ang announcement na ito 700 years bago ipanganak si Kristo sa Bethlehem. Ephrata, are you with me? Sa dinami-dami ng pagkakataon, kung kailan ka buntisan ni Mama Mary, tsaka nagutos ang emperor na, umuwi kayo sa inyong mga local places, kung saang baryo kayo na, magparehistro kayo. At sa dinami-dami ng lugar, na talagang magle-labor si Mama Mary, ay doon, hindi naman, oy, baby Jesus, sa ayaw at sa gusto mo, dito kasi hinulaan yung lugar na ipapanganak, sa ayaw at sa gusto mo, lumabas ka dyan. Nakita niyo bang may ganun? Wala. Natural na natural ang pangyayari. Pagdating nila saan? Sa Bethlehem, nag-labor si Mama Mary. Wala na ngang kwartong matulugan eh. Matino-tino yung mga hayop nag-iskarsyon. Wala sa kanilang kulungan. Kaya nagkaroon ng room. Tama? Saan ipinanganak? Sa eksaktong lugar kung saan sinabi ni Propeta Micah na ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, sige. Matanong ko. Sino sa inyo rito ang ipinanganak na kayo namili kung sino magiging nanay at tatay nyo? Kaya nga yung iba pag bakit nga ba? Sana kung alam ko lang eh. May mga magulang, kung alam ko lang, sa tiyan pa lang, tiniris na kita. May mga anak kung alam ko lang kayo, magiging magulang ko eh. Kung pwede kang makapamili ng nanay at tatay, gusto nyo? Gusto nyo?
Pero magagawa mo ba? Pero alam niyo po, 1,500 years before ipanganak si Kristo sa eksaktong lipi ng lahi ng tao, sinabi na kung saan siya lahi ipanganganak. Sino sa inyo rito ang nagpa-schedule na ng inyong kamatayan? Sabi ni Pastor Alexis, simple lang daw ang presentation ko, kaya sinisimplehan ko lang po. Pero at least magigets nyo, ha? Meron na bang nagpa-schedule ng inyong kamatayan? At matanong ko kayo, anong klaseng kamatayan gusto nyo maging? Gusto nyo mamatay sa cancer? Sa aksidente? Siguro lahat ng babanggitin ko ayaw nyo. Pero makakapamili ba kayo? Ha? Huwag lang yung magpapakamatay, ha? Yung natural na, mamamatay ako ng ganito. Matutulog lang, hindi nagigising. May ganon sa inyo? Mga kapatid, ha? Itong mga talatang ito, pansinin nyo, 900 years bago mamatay si Kristo, alam na kung anong klaseng kamatayan ang kanyang daranasin. Alam na maging alin ang kanyang mga makakasama. Alam na, na maging ang kanyang buto. Pansinin niyo po, basahin niyo yan, Oy, ano ba't namatay? Ayan, 34:20. Alala nyo, yung dalawang magnanakaw, binali pa yung buto. Pero pagdating kay Kristo, hindi na. Bakit? At ang sabi ni Juan, nangyari upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Kayo kaya pag namatay ay masasabi niyo, mamamatay ako, tingnan niyo ito yung mga maglalamay, ito yung kasabay ko mamatay. Mahirap kaya yun. Di mo nga alam yung schedule ng kamatayan mo, kasabay mo pa, alam mo? At meron kayang gustong sumabay sa'yo. Halimbawa nga, sige, ang schedule ng kamatayan ko ay 3rd week ng June. Gusto mong sumabay? Mga kapatid, basahin niyo po, pakicheck niyo po itong mga talatang nabanggit, ha? Pakicheck niyo po yung mga talatang nabanggit. At mamamangha kayo, kasi yung mga yan ay halos 1,000 taon pa bago mangyari, alam na alam kung ano ang daranasing kamatayan ng ating Panginoon. Kaya kung ang Biblia ay simpleng aklat lang, na kagaya ng iba, paanong nangyari yan? Mga kapatid, merong isang professor. Ang pangalan niya ay si Dr. Peter Stoner. Pakicheck nyo sa inyong pag-uwi nyo sa bahay. May mga internet po ba kayo? Si Dr. Peter Stoner ay gumawa ng isang scientific measurement na tinatawag, na kung tawagin ay the law of compound and probability. Ginawa ito para makalculate ang mga bagay-bagay at para hindi masabi na ang mga bagay-bagay ay nangyari dahil nakatsamba. O eto ngayon. Huwag na nating idamay muna yung ibang hula ng Biblia sa ibang pangyayari. Sa ating Panginoong Hesukristo na lang. Eto tingnan nyo. Kapag daw sa isang tao may sinabi ka, ganito, at 8 bagay na sinabi mo, nagkatotoo. Halimbawa, hindi pa nga ipinanganganak, sasabihin mo, ipapanganak ang batang ito sa pamilya ni ganito. At siya'y lalaki, at pagkatapos siya'y magiging sikat na tao, ilan na yon? 3. 8 lang ang tumama. Alam niyo daw po ang katapat. Ako'y bobo sa math, Sinabi ko dito, bobo sa math. Albert. Sa mathematical law of compound and probability, ito daw ang katapat nun.
1, sino ang matatalino sa math dito? Taas ang kamay. O, ayan ha. O, ayan. O, ayan. Ayan, tuto. O, sige. Ewan ko lang to kung makaka-relate ka ha. Ang katapat daw ng 8 hula, natatama eksakto sa taong pinagsabihan mo, ay 1 to the 47 power. Isang 47 na zeros ang kasunod. Magkano yung kung sa pera? Kwenta nyo pa? Ilan bang milyon? 6 na zero ang milyon. Eh ito, 57. O, kita nyo, pati matalino sa math, halos hindi na makasunod. 1 to the 50. Kung may pera ka daw ganon, tingnan mo ha, ito, kung may ganon ka daw pera, by the way, sir sorry, 1 to the 17 power lang pala. Isang 1, 17 power. 17 zeros. Kung may ganun ka daw kadaming pera, ito, ipabarya mo ng $250. Yung tigbe 25 ng Amerika. Yung ganun daw karaming pera, itatabon mo sa buong Texas. O, akalain mo, kalaki ng Texas. Nakarelate po kayo, halos 2/3 na ng Pilipinas ang Texas. Itatabon mo yung ganong pera, 2 talampakan ang baon ng Texas State. Kung may ganong kang pera. Pagkatapos, anong gagawin mo? Kukuha ka ng isang barya, kasi pinabaryahan mo eh. Kukuha ka ng isang barya, mamarkahan mo, ihahagis mo, bahala na. Tapos may tao kang kukunin, pipiringan mo at sasabihin mo, hala, gumala ka, damputin mo, isang damput lang ha. Pag nadamput mo yung minarkahang coin, iyon ang lahat yan. Lalaban ka? Lalaban ka? Halos buong Pilipinas kinabunan ng barya? Tapos isa lang naman ang hahanapin mo, nakapiring pa ang mata mo? Imposible sa lahat ng imposible. Tama? Tama? Ganon daw ang ka-imposiblihan na yung 8, tumama eksakto. Alam nyo kay Kristo, hindi lang 8, mahigit 500. Tingnan nyo, dinagdagan, at ginawang 48. 48 na hula ang tumama. Alam nyo, 1 to the, yun na sir ang sinasabi, 1 to the 57 power. Alam nyo gaano karami yung perang, yun ngang 1 to the 17 power, hindi na natin mabilang. 1 to the 57 power, isang 157 na zeros ang kasunod. Magkano na yon? Pero sabi ng nag-calculate, ipapabarya uli natin. Ipapabarya uli natin ha? Ilang hula ito? 48. Ipapabarya. At kung may ganong karaming barya ito, alam niyo ang distansya ng Earth sa Sun? Alam niyo kung, yan, ako boboong sa science pero naalala ko yan. Ang distance ng Earth sa Sun ay 93 million miles. Kung may ganun ka, karaming pera, sir, sabi, ipapatong mo isa-isa. Yung barya. At iikutin ito ang araw pabalik ng mundo ng 10 beses. Tapos mamarka ka uli ng isa. Kukuha na ka uli ng taong nakapiring. At sasabihin mo, hanapin mo. Pag nakita mo yung isa, minsanan lang sa'yo na lahat. Sa tingin nyo, may papayag? Para mong sinabing, bilangin mo ang bituin. Babayaran kita. Ang pumayag, malakas ang tama. Mga kapatid, kung sa negosyo, kung baga sa negosyo itra-translate mo, sino sa inyo rito ang gustong magnegosyo ng walang lugi? Aba, gusto yata nitong mga kapatiran dito, puro lugi ang negosyo walang nagtataas ng kamay. Kaya walang masyadong yumayaman daddy, no? Kasi negosyo nila, gusto lugi, hindi Kung papasok ka ng negosyo na walang lugi, gusto nyo? Of course! Ito yung sinasabi. Pagdating sa hula,
ng Biblia kay Kristo pa lang. Grabe. Sasabog na utak mo para sabihin mong tsamba lang ito. Akalain mo, pati presyo ng magbebenta sa kanya kung magkano, o ikaw, bago ka mamatay, alam mo ba kung magkano magiging abuloy mo? Meron na ba rito, naka-schedule na yung kamatayan ko, ito yung kasabay ko, tapos yung damit ko. Tingnan nyo, pati yung damit na pagsusugalan, nabanggit. At nangyari. O kayo, alam nyo na ba, ito schedule ng kamatayan ko. Ito yung kasabay ko sa ayaw at sa gusto niya. Ito yung mga magkakape, ito yung magiging abonado. Wala naman siguro nag-iisip sa atin ng ganon, ano po? Pero yung mga bagay na nangyari kay Kristo, 1,000 taon, 100 taon, eksakto na na natupad sa buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Akalain mo, pati pagtilaok ng manok, sabi, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong, Sino sa inyo rito? Alam ko yung schedule ng kamatayan ko, at bago ako mamatay, 3 beses kang madadapa. May maglalakas ng loob ng ganon? Pero ang Biblia, mga kapatid, walang takot. Walang takot. Na ito'y binabanggit. Bakit? Kasi ang Biblia ay hindi po tipikal na salita ng tao. Sila po ay nasulat, sabi nga, ginagabayan ng banal na Espiritu. Hindi ito nasulat dahil, gusto ko magsulat. Hindi ganon. Kundi sila, ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya nila ito na isa sa gawa. Sige po. Hinatin yan. Ayan, napunta dyan. Hinahanap ko kanina, nandiyan pala. Bakit ako naniniwala na ang bagay, konektado rin ng Biblia salita ng Diyos. So ayan, ginamit ni Kristo. Kung by the way, ano ang Biblia nila Kristo noon? Ano ang Biblia ng ating Panginoon sa Kristo noon na ginagamit? Old Testament, tama? Kaya pag may nagsabi sa inyo, hindi na uso yung Old Testament. Ito ang tanong. Anong gamit ni Kristo nung panahong Kristiyano? May New Testament na ba? Wala. Pag may nagsabing, may New Testament na ng panahon ni Kristo, pag-aralan uli nila. Pasintabi lang, nasa worldwide kasi tayo, pero pwede kong mabanggit. Yung mga magsasabi nito, na may New Testament na ng panahon ni Kristo, mukhang maling Panginoon ang kanilang napuntahan. Wala pang New Testament ng panahon ni Kristo. So, ang ginagamit nilang Biblia ay puro lumang tipan. Kailan na isulat ang New Testament? Abay, matagal nang umakyat si Kristo sa langit bago pa ito. At bago pa man na isulat ang New Testament, maging ang mga alagad ni Kristo ay ay ginagamit na basihan ng katotohanan, walang iba kundi ang Old Testament. O yung mas kilala nating Genesis to Malakay. Sa ating mga Kristiyano yon. Pero sa mga Hudyo, Genesis to 2 Chronicles. Ang tawag nila ng kanilang Biblia ay wala silang New Testament. Ang tawag nila ay Tanakh. Torah, Nebim, Ketubim. Sa English, the Law, the Prophets, and the Psalms. Okay? Kautusan, mga propeta, at mga awit. Iyon ang kanilang Biblia, yung mga Hudyo. Hindi sila naniniwala sa New Testament. Kasi nga, hindi rin sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pag tinanggap nila ang New Testament, paniniwalaan nilang si Kristo ang Messiah. But nevertheless, mga kaibigan at mga kapatid, nevertheless, ang Biblia ay mapagkakatiwalaan natin sapagkat mismong si Kristo ay madalas kumote dito. Nung magdebate nga sila ni Satanas ano ang sabi ni Satanas? Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ano ang sabi ng Panginoon Kristo? Hoy taning, nasusulat. Pansinin nyo. Kaya matindi ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Si Kristo nga, sinubukan Si Kristo na yon, tayo pa. Tayo pa? Mamaya, mas ididiin ko ito.
Tingnan niyo po. Ang sabi ni Pablo, kanino? Pag di nyo nalaman kung kanino yan, nandiyan na yan sa taas, ewan ko lang. Kanino? Kay Timoteo. Ano ang sabi niya? At mula sa pagkasanggol, ay yung nalaman na ano? Na ang mga banal na kasulatan na makapagdudunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Alin yung mga kasulatan na binabanggit dyan? Uulitin ko, wala pang New Testament. Alin yan? Ang Old Testament. Ano daw? Ang banal na kasulatan na yan, no? Makapagbibigay dunong. Hindi ka lang dudunong. Pag talagang isa sa kabuhayan mo, ay magtatamo ka ng kaligtasan. At ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, o bakit may sinabi diyang kinasihan? Kasi may kasulatan na hindi namang kinasihan ng Diyos. Marami ring kasulatan na kasabay ng Bible na isinulat, pero hindi sila tinanggap bilang salita ng Diyos. Kaya ingat-ingat din sa mga, kagaya ngayon, may mga nagpapakilalang Kristiyano. Banggitin ko na lang. Kahit na hindi yung pangalan. Nakikita niyo yung mga misyonary nila na laging nakaputi na may korbata? Oh. May iba silang Biblia eh. Sa Biblia nila, si Jesus pinanganak sa Jerusalem. O alin na, tunay. Oh, doon pa lang sa kapanakan, palpak na eh. Oh. Pero pinaglalaban nila na ito'y salita rin ng Diyos. Oh. Kaya ingat-ingat tayo ha. Basta yung kinasihan ng Panginoon, mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo. Sa pagsansala. Sa pagsaway. Sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So nakita po natin, ano ang sabi ng mga alagad ni Kristo? Si Kristo ginagamit ang salita ng Diyos, Old Testament. Ang alagad naman ng Kristo na si Pablo ay ginagamit din ang Biblia na ano daw, ito ay kapaki-pakinabang sa mga tao kung gusto nilang dumunong. Naniniwala ba kayo na may mga taong kahit hindi nakatapos, bihasa sa Biblia, akala mo ay talagang? Aba, naalala ko nung buhay pa, hindi ko lang alam kung si Brother Tony Piñas Cosas. Isa po siyang matibay na kolportor nung nabubuhay. Ay, yung taong yun ay hindi man nakatapos ng... Pero dahil sa pag-aaral ng Biblia, naging bihasa sa pag-aaral ng Biblia. Aba, yung mga kaharap, mayor, congressman, walang kahiya-hiya na harapin kahit sino. At pag bumihis naman yung mama, grabe. Laging naka-attach case. Kala mo, abogado na walang kaso? Nakakurbata? Talagang kagalang-galang. Pag makikita mo, pero hindi nakatungtong ng high school o hindi nakatapos ng high school. Bakit siya naging ganon? Dahil sa pag-aaral ng Biblia. Mapapakinabangan na niya saan? Sa pagtuturo. Mga kapatid, sabi ni Kuya Albert, take your time. Anyway, minsanan lang naman dito, kaya sasamantalahin ko talaga. No? Sa pagtuturo. O kaya mga kapatid, kumusta? Naalala ko, sabi ni Brother Jerry, itatanong ko lang sa inyo, bakit ba kayo nandito? Ba't ba kayo naging Adventist? Hindi kaya yung iba sa inyo, nandito lang ang inyong crush? Kaya nandito kayo? Eh, paano pag binasted kayo? Yung iba, baka takot lang sa magulang. Paano kung wala na yung takot mo sa magulang? Alala ko, sabi ni Brother Jerry Sibilia nun, dati-rati, ayaw niya talagang maging Adventist. Galing sila sa born again. Kaya lang, na Bible studyan ng Adventist yung kanyang magulang. At halos silang lahat ay naging Adventist. Siya na lang ang ayaw na ati silang born again. Eh, paano magugustuhan ni Brother Jerry dito sa atin? Eh, sabi niya, kanta pa lang. Buhay nga ang kanta, pang patay naman kantahin. Oh, totoo yun. Minsan kumakanta na nga tayo, masayang araw ngayon, pagpuri sa
Mga ganun eh. Sabihin nyo hindi totoo. Ganun na naririnig ko dati. Eh, dapat sana yung kanta, oh, masayang araw. Ganyan dapat eh. Eh, pero, oh, masayang. Sabayan pa ng gigita. Ta-na-na-na. Nagsama sa... Magalak ang tinatang. Magalak pa yan, ha? Samantalang sa kanilang talagang pa, alive, 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 forevermore, my Jesus is alive. Kita nyo? Naririnig, nakikita. Ganyan pa yung mga yan. Pag ganyan pa nga eh. Oh. Kanta pa lang eh. Ayaw na. Kaya lang, napilitan siya. Kasi, yung tatay niya may tinatuyong buntot pagi. Ayun, buntot ng stingray. Eh, taga-Masbate sila eh. Sabi ni Brother Jerry, aswa nga, takot, ako pa. Sabihin doon tayo na, Jerry, simba o palo? Oh. Eh, kayo, kumusta? Ba't kayo nandito? Ha? Naturuan ba talaga at natanggap niyo ba talaga ang katotohanan? Pag tinanong kayo, bakit hindi pa kayo kumakain ng baboy hanggang ngayon? Pakialam mo, kung ayaw mo, di wag. Kain ka kung gusto mo, basta kung ayaw ko. Ha? O baka sabi ni Pablo, para tayong mga bata, kung nasaan ang hangin, nandun ang alon. Tama ba yon? Alala ko po, no, ako'y nagsalita sa Pasay, may humingi ng tulong sa akin. Sabi niya, Brad, kailangan ko ang iyong paglilingkod. Ano po yun? Eh, nahihila na ng mga reform yung aking mga magulang. Actually, reform tawag nila, pero ako, deform ang tawag ko. So, bakit? Abay, delikado. So, sa madaling salita, pumunta ako sa Cavite, kasama ko yung nagyaya sa akin, at nagharap kami ng deform. At habang nagsasalita ko, tinitingnan-tingnan ko rin yung dahilan kung ba't ako nandun. Abay, pag ako nagsasalita, sabi nung kapatid, tama. 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 Pag naman yung deform na nagsasalita, sabi niya rin, tama. 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 Pag ako naman nagsalita, tama. Tama. Abay, paulit-ulit. Pag yung deform, tama. Tama. Sabi ko, puro tama ang sinasabi nito ah. Kaya nung kami mag-break, hinila ko siya, kapatid, sandali nga po. Pansin ko kanina, pag ako nagsasalita, puro ka tama. Pag yung kausap ko naman, puro ka rin tama. Ano ba talaga? Sabi niya kasi, Brad, pareho naman kayong tama. Sabi ko, sis, hindi kami parehong tama. Kasi kung parehas lang kami, hindi na kami nagtatalo kanina pa. Kaya kung pareho kaming tama sa palagay mo, sis, pasensya na ha, ikaw ang may tama. Mga kapatid, alam niyo ba ang dahilan ba't kayo nandito? Pag tinanong ba kayo, o bakit Adventist ka? Pakialam mo. Adventist ang nanay at tatay ko eh. O, ganun lang. Kumusta ang aral? Natanggap mo ba ng mahusay? Pag tinanong ka, may pagtatanggol mo ba? Nalala ko, nakausap ko yung mga kaibigan natin. To, respeto naman kami. Pag nasa usapan lang naman kami, medyo parang nagtatalo. Pero pag hindi naman, kaibigan ko naman. Pero nung kabataan ng aking mga pakikipagtulig saan, ay nakausap ko po yung isang diakon ng Iglesia ni Cristo, Kuya Albert. At talagang pinaglalaban niya na si Cristo ay hindi Diyos. Eh syempre ako pinagtatanggol ko na si Cristo ay Diyos. Binanggit ko ang nasa Juan 20:28. Ang sabi ni Juan, Panginoon ko't Diyos ko, ay sabi ni Tomas. Abay, sagutin ba naman ako? Sabi ng diakono, nagulat lang si Cristo dyan. Kaya nasabi, ay nagulat lang si Tomas. Kasi di ba nga, nang una, hindi niya naman nakita, eh nung dumating, sabi, nagulat daw. Nagulat. Abay, sabi ko, sandali naman. Grabe naman kung nagulat yan. Naidut-dut na yung kamay sa tagiliran at sa kamay. Tsaka lang, ay! Sobrang delayed, sabi ko. At isa pa, lahat ba nang nagugulat, mali ang sinasabi? O halimbawa, yung kausap ko, pasingtabi po, yung kausap ko ay duling. Sabi ko sa kanya, paano pag ginulat mo ako? Nagulat ako, sabi ko, duling ka! O di ba totoo naman, kahit nagulat ako, duling ka naman talaga.
Kaya hindi porki nagulat, mali na ang sinasabi. At wala kang katibayan na si Tomas dyan ay nagulat. O ngayon, nag-elevate na ang kanilang pangatwiran. Mukhang hindi naman kalusot yung nagulat. Nung makausap ko noong 2006, ang sabi ng kanilang theologian, absent! Kaya nasabi na Panginoong ko't Diyos ko. Mga kapatid, kaya niyo bang ipagtanggol? Ha? Hindi ka pag sinabi, bakit hindi ka kumakain ng baboy hanggang ngayon? Sandali lang, tawagin ko si elder ha, maghintay ka. Ikaw sa sarili mo, kumusta? Natuto ba tayo? Kaya kung hindi pa mga kapatid, aral-aral. Aral-aral. Nakakalungkot. Yung iba, mas alam ang telenovela, pati commercial sa ulado, kaysa sa talata ng Biblia. Mga kapatid, tandaan niyo ang sabi, ang kasulatan ay mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo. Natuto ba tayo, mga kapatid? Natuto ba tayo? Kayong mga nakaupo dyan, baka naman talagang SDA lang kayo. Sitting down always. Pupunta sa simbahan pag araw ng Sabado, uupo sa pinakapaboritong upuan. Pag napahaba-haba ang salita ng speaker, lalayasan pa. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay matuwa at magbago. Wala akong pakialam kung ibabalik nyo, hindi ang pinanggasolina ko. Ang mahalaga, masabi sa inyo ang nararapat upang kung ang sino man ang dapat magbago, tamaan, matuwa at magbago, kapatid. Kaya Albert, itong kagandahan na hindi tayo pastor. Kasi pag pastor tayo, baka mangimi tayong magsabi ng ganito. Kasi pag may tinamaang mga kapatid, sigurado pagkatapos ng sermon, ipipetisyon. Ba, pinatamaan ako ni pastor, petisyon ka. Lipat ka sa ibang distrito. Eh kami, kanino kayo maghahabol? Wala! Wala kayong hahabulan. Punta kayo ng CLC, hindi naman kami pinasisweldo kahit 5 duling. Wala kayong punta kayo ng NPUC, lalong wala. Oh, pero pag pastor, maaring sandali. Kaya, alam niyo, sa totoo lang, Kuya Albert, sabi ko, praise God at hindi ako naging pastor. Dati gusto ko pastor eh. Ngayon sabi ko, ayoko na. Kasi kung pastor siguro ako, madalas ako maitra-transfer. Nakinikinita ko na kung ako'y naging pastor, madalas ako matatransfer ng distrito. Hindi pa tapos ang 5 taon, nalipat na. Pero ngayon, tanong, sinong hahabulin nyo ngayon? Kung tamaan kayo dito sinasabi ko. Ha? Halata ko naman mamaya mapipikon. Sa pisil pa lang eh. Happy Sabat, kapatid. Kaya Sa pisil pa lang, ha? Oh, magkakaalaman na. Kakaalaman na. So, mga kapatid, ayan. Sana, sapagkat itong kasulatan na ito ay ginagamit ni Kristo at ng mga alagad sa ikatututo, sana tayo namang mga alagad ni Kristo ay talagang natututo. Ano po? Natututo. Okay. Mamaya ay may... tingnan niyo po. Bakit ako naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Marami ng buhay ang binago nito. Marami ng buhay ang binago nito. Kahimeno, halos 300 tao ang napatay. Kakalungkot nga lang, wala nga talagang forever sa mundo. Pero may mga pumoprotesta. May forever sa mundo, lalo sa Pilipinas. Ano yon? Traffic sa EDSA. Pero halos lahat ng bagay sa mundo ay walang forever. Si Kahimeno, malaking pakinabang sana sa gawain, lalong-lalo na sa jail ministry. Ano po, Kuya Albert? Pero namayapa po siya ng 1 taon. Mahigit na 1 taon. Pero bago siya pinagpahinga ng Panginoon, ang kanyang nakaraang buhay, siya po'y naging commander ng Hukbalahak, halos 300 katao ang napatay, nakulong at sa kulungan doon nabasa ang Biblia at doon sa kulungan nabago ang kanyang buhay. Kainggo, habang nasa labas si Kainggo,
ay gustong-gusto niyang patayin sapagkat hard killer ito. Napanood niyo ang pelikula ni Ramon Revilla, Kapitan Ingo, kumakain ng bala? Siya yon. Buhay niya ang binili yung rights ng istorya niya at ginawang pelikula ni Ramon Revilla. Yung senior ha, yung mahilig-hilig sa agima. Okay? Siya yon. Habang nasa labas, nangangati ang tenga niya patungkol kay Cahimeno. Hard killer siya pero kay Cahimeno, papatayin niya ng libre, walang bayad. Hinahunting niya. Hindi niya mahunting dito sa... At nung mahuli rin siya, nakulong sa Muntinlupa, doon niya nakakita si Cahimeno. Paano niya papapatayin? Para ng tupa. Sa halip na patayin, nag-Bible study silang dalawa, kaya doon sa Muntinlupa, sila'y naging magka-brother. Mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. At marami pang iba. Mga kapatid, makinig kayo maigi. Lahat ng pupunta sa langit, lahat may tatak na X. Kanya po ha, walang pupunta sa langit na walang tatak na X. Maraming pupunta sa langit, dating mga ex-rapists. Naniniwala kayo? Maraming pupunta sa langit, dating mga ex-magnanakaw. Maraming pupunta sa langit, mga dating ex-sinungaling, mga chismoso at mga chismosa. Ha? Ang hindi lang pupunta sa langit na may tatak na X ay ang mga X-men. Pag hindi nagbago, ha? X-men. Kasi dapat men ka na nag-X ka pa. Yan ang hindi dapat maging X. Ha? Kasama na rin, pasintabi. Kasama na rin yung mga tomboy. Huwag niyong sabihin, ay baka mamani Pacquiao ako dito. Ay, hindi po. Ay, hindi po natin nilalait. Bakit? Alam niyo, ito, Hindi ko po nilalait itong mga to dahil ako mismo sa pamilya ko, may dalawa akong pinsang buo. Sa isang tiyahin ko, kapatid ng nanay ko, yung panganay, tomboy. Yung bunso, bakla. First cousin ko to. Mahal ko yung mga yan. Sa panganay ding kapatid ng aking nanay, sa kahahabol ng lalaki ay ng babaeng anak sapagkat 5 nauna puro lalaki, kahahabol ng babae, lumabas yung panganin, Serena. So meron na agad akong 2 pinsang bakla, 1 tomboy. At yung bunsong kapatid ng aking tatay, kaya nga ang tawag ko tita, tito. Pero mas preferred niyang tita, ay bakla. Nandyan lang, nagtitinda. Sa P. Guevara. Mahal ko silang lahat. Kaya wag niyo pong ipagkamali, ha? Ang atin dito ay yung maling ginagawa. Hindi natin i-justify. Tama po? Ha? So lahat ng papasok sa langit, tandaan niyo po, ay may tatak na X. Lahat tayo ay may madilim na karanasan. Na kung hindi dahil sa pagmamahal at katwiran ng ating Panginoon, walang sino man sa atin ang karapat-dapat na pumasok sa langit. Pero dahil sa tayo lubos na mahal ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon. Sa sino mang sasampalataya sa ating Panginoon, ano ang sabi? Sa halip na mapahamak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung iba dyan, pa-4-4, pa-5-5 pa ang Biblia. Tanong, binabasa ba? Ha? Ay, yung iba, nakakalungkot, no? Kung kailan, alam mo, Brad, bakit pag hindi ako inaantok, basahin ko ang Biblia, antok agad ako. Abay, ginagawang sleeping pills. Pag ibang binabasa, pag Biblia na. Ay, dali lang pa mga kapatid. Baka nagkamali kayo ng basa ha, sa Tagalog. Baka nang binasa nyo, pupungas-pungas pa kayo. Ang sabi sa Juan 5:39, ang sabi diyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, baka ang nabasa nyo, sinisiksik ninyo ang mga kasulatan. Kaya ang inyong mga Bible nakasiksik. Uulitin po natin, hindi sinabing isiksik ninyo ha. Ang sabi diyan, sinasaliksik. Sa English ay search, hindi insert.
Nakakalungkot yung iba, papunta na ng simbahan, wala pang dalang Biblia. Bato-batuli sa langit. Pupusta ako. Marami ang pumunta ngayon dito ni hindi nagbibit ng Biblia. Pupusta kayo? Papunta na nga ng simbahan, hindi pa mabitbit. Papunta pa kaya ng mall? Paano na? Inaano nyo ang Biblia? Sinisiksik? Ang sabi, saliksikin. Sabi nung iba, Brad, okay lang. Pag kailangan naman, nandiyan ang Holy Spirit. Tutulungan ka, ipapaalala kung anong dapat mong sabihin. Hello, sandali lang. Ang sabi po, ipapaalala. Anong aalalahanin mo kung wala ka namang pinasok sa utak mo? Tinanong ka ngayon, bakit hindi ka pa kumakain ng baboy? Nilinis na yan. Nako, ito ng Holy Spirit. Gagawin na yung tungkulin. Ipapaalala yung dapat mong maalala. Kaya lang, lilimang talata pa lang nasa utak mo. Unang talatang nabungkal, Genesis 1:1. Kaya hindi dapat kainin ng baboy. Kasi, in the beginning, God created the heaven and the earth. Matindi. Pangalawang talata, baka yun ang sagot. Pangalawa, Exodus chapter 20, verse 8. Kaya hindi dapat kainin ng baboy kasi remember the Sabbath day to keep it holy. Pangatlong talata, bakit hindi pa dapat kainin ng baboy? Eto na, John 3:16. Because for God so loved the world. Pang-apat, baka ito na. Naku, yung pinakamaikling talata pa, Jesus wept. Mga kapatid, kumusta? Kumusta? Tandaan nyo, darating ang panahon na magkakaroon ng tagutom at taguhaw. Hindi sa tubig at sa tinapay. Magkakaroon ng tagutom at taguhaw mismong sa salita ng Diyos. Kaya habang may panahon pa tayo, kinakailangan nating pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago ko magtapos sa tanghaling ito, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, didiretsahin ko na kayo kasi hindi ko alam kung mai-invite nyo pa uli ako. Alam nyo kung bakit karamihan sa atin tinatamad mag-aral ng Biblia? Alam nyo po kung bakit? Ang totoo, hindi tayo ganon ka-inlove sa may-ari nito. Kasi kung talagang mahal natin ang gusto ang may-ari nito, abay hindi natin pababayaan ang pag-aaral ng Biblia. Kasi ang Biblia ay tila isang sulat ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Naalala ko, at malamang makaka-relate yung mga ka-era ko dyan. Nung time namin, hindi uso ang cellphone. Kaya pag kami nakikipag-communicate sa aming mga mahal sa buhay, through letter. Tama? Tawag na yun, love letter. At pag kami nagsusulatan, hindi basta sa papel na pang grade 2 at pang grade 6. Bumibili kami ng tinatawag na papel na stationery. Nakaka-relate? Dahan-dahan. Pagkatapos bubuksan, babasay, paulit-ulit na lang naman. May mga panahon na talaga. At bago yan ibalik, hahalikan pa. Huwag kayo makukornihan, ganun talaga nun. Ibabalik kung paano pagkatupi, dahan-dahan. At paulit-ulit, kahit inuulit-ulit ko. Alam nyo, yung pakiramdam ng taong nagbabasa ng love letter galing sa kanyang mahal sa buhay, ay parang isang tao na buhay lahat ng kuryente sa katawan. Yung katawan. Tama ba? Alam mo yun, yung kilig na kilig ka, yung parang ihing-ihi ka na hindi ka makaihi kasi may tao pang buhay na buhay lahat ng kuryente. Ngayon, hindi na uso yung love letter. Cellphone na, pa-text-text. Halata mo naman Kumusta ka na? Okay lang, min. Kumain ka na ba? Hindi pa Miss mo ako? Miss kita? Love mo ako? Love you na. May chup-chup pa, may muha-muha pa. One time, may nakita ako. Babae, naglalakad. Kala niya siguro nakatingin. Biglang ng pagbasa. Alam niyo mga kapatid,
May binabasa kang sulat, puro I love you ang nandun, hindi naman para sa'yo. Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? Wala. Pero kung para sa'yo, lahat ng I love you doon, kakikiligan mo. Bakit? Mahal mo yung may-ari ng sulat. Kahit ngayon, na wrong sent, I love you. Pag tanong mo, sino to? Ay, wrong sent po pala. Sasagot ka rin ng I love you too. Pero kung karelasyon mo, kahit wala kang load, magpapaload. Yung iba nga, makikitext pa eh. Oh, makareply lang. Kasi ganun niya kamahal yung kanyang karelasyon. Yung iba mangungutang para lang magpatuloy ang kanilang komunikasyon. Sa mga kapatid, sana ganito ang maramdaman natin sa salita ng Panginoon. Bakit po? Bakit po? Kasi ito'y sulat ng pagmamahal niya sa atin. At para tayo'y ganahan, dapat ngayon, mga kapatid, ang tamang panahon na lalo natin siyang matutunang mahalin upang ang pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan ay mabigyan natin ng panahon. I hope and pray na itong mahabang pag-uusap natin sa umagang ito ay hindi lang naglusutan sa ating magkabilang tenga, kundi dalangin ko na meron tayong natutunan na isa puso at higit sa lahat, makita sa ating mga buhay ang ating natutunan. At sa pagtatapos, ako sa sarili ko, mga kapatid, ewan ko lang sa inyo, ako sa sarili ko, sa mga ilang bagay na aking natuklasan, I therefore conclude na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Sana yun rin po ang inyong natutunan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito.